ng mundo, okay? Ayan, taga-ibang lugar po, no? So, good morning, magandang hapon, magandang gabi. Okay po sa ating lahat. Importante ho, Sunday ngayon, so blessed morning ahead of us, no? So ngayon, meron na tayong 15 participants. So alam ko na excited na yung ating speaker. Ano? Ang topic po niya is membership orientation. Okay? And mag-invite pa po kayo ng mga family and friends nyo, okay, kung sino ho yung alam nyo na nangangailangan ng financial education. Ito po, free po to, no? So, ang ating pong speaker ngayon ay walang iba kundi si Senior Marketing Director, Wilhelmina Abang. Ma'am Mina, alam ko excited ka na. So, sa'yo na yung mic. Mamaya, pag may mga tanong po tayo, ilagay lang po natin sa chat box or mag-unmute tayo pagkatapos. Huwag po natin i-interrupt yung speaker. Okay po? So, back to you, ma'am. Thank you. Okay, salamat po si CEO. Totoo po yun, excited po ako. Excited po akong i-share kung ano po yung campaign na ginagawa po natin. Ano po, siguro yung mga invites natin, yung mga kaibigan natin, yung mga relatives po natin na kinukulit po natin ay nakukulitan talaga sadya sa atin. Pero, di ba nga po sabi natin, since eto yung mission na ginagawa po natin para ma-impart natin kung ano yung gustong ituro natin dito sa International Marketing Group, sana time will come siguro kung hindi man po sila nakakapasok, nakakapakinig sa atin, at hindi pa po nila naiintindihan or nauunawaan yung gusto nating ibahagi sa kanila, sure po ako na makukuha din po nila sa banda-banda riyan. Magpapakilala lang po ako. Ano po, noon sa Pilipinas dati po akong isang guro, nagturo po ako sa sa high school, and pagkatapos po nun pumunta po ako dito na hindi ko alam kung ano yung madadatnan kong trabaho dito. Akala ko po noon okay po ang magtrabaho dito abroad. Pero nung nandito na ako, talagang alam niyo po yun, iyak po talaga ang inabot ko, umiiyak po talaga ako dito kasi hindi ko talaga in-expect na ganito po yung ganito po yung trabaho na madadatnan ko dito. Parang na-degrade ba yung sarili ko, tapos nakita ko noon ang nanay ko na, alam niyo po yun dito sa abroad, yung mga domestic, no, kung minsan hindi maganda po yung naririnig ko lang na hindi po kasi ako sanay, na pangalan lang yung tawag sa nanay ko, tapos inuutos-utusan lang na ganun po, parang na talaga ako noon. Tapos umiiyak talaga ako sa nanay ko. Kaya lang, syempre, ang hirap, ang laki ng gastos na nagastos ng nanay ko sa pagpunta ko po dito. Kaya sabi ko, kailangan, ang tawag dito, kailangan ko ng pangatawanan kung ano po yung dinatnan ko dito. And talagang nakita ko yung hirap natin, yung mga sakripisyo nating mga OFW dito. Ako po, malapit na po akong mag 20 years dito. Mga ilang taon na lang po sa pag-abroad din. Di ba nararamdaman din po natin yung pagod, yung hirap po natin dito. Ano po? Kaya ang dami nating mga OFWs, ang dami nating mga Pilipino na kailangan pa rin po nating tulungan para sa future po ng mga kababayan natin. Kaya eto, nandito po tayo sa IMG. Eto pong, wait lang po ha. Nawawala na naman yung aking, yan. Bakit ko po pinapakilala yung sarili ko? Kasi dati po, guro nga po ako dito, matagal na din po. And nandito po kasi yung nanay ko noon, kaya ako napapunta po dito. And yan, gusto ko pong i-share kasi dati spender po talaga ako dito. And wala po ako sa tagal ko po, wala po akong naiipon. Pero mula po nung yung lahat ng sweldo, kanlaki ng sinisweldo ko po noon dito, no? Pero wala pong napuntahan. Mula po nung dumating po ako dito sa IMG, yung alam niyo po yun na parang natuto po ako kasi natakot ako pagtanda ko, single po ako. Baka mamaya wala akong mapuntahan pag after po dito. Walang mag-aalaga sa akin, baka tatadyak-tadyakan na lang ako ng mga pamangkin ko o ng mga kapatid ko o ibalot na lang ako, no? Kung saan mang balot pag ako'y namatay. Kaya sabi ko, at saka pag nagkasakit ako, sino
magpapa-hospital sa akin, magpapagamot sa akin. Yun po talaga yung mga naisip ko po noon. And thank you po, luckily talaga nakilala ko po si IMG. Last year, eto po, nakilala ko si IMG February 2019, February 12 po. And ipapakilala ko po sa inyo kung paano ko, kung ano po talaga itong kumpanya na ito. Ano po? So, ang IMG, sabi nga po dito, International Marketing Group. Ito po ay galing sa US. Kinuha po nila yung system, dinala po sa Pilipinas. Ano po ba yung system? Kagaya po ng mga ibang kumpanyang magaganda din po dyan. Ang McDonald's, bakit po dumami ng dumami? Ano po? Dahil ikinalat po nila yung sistema na ginagawa ni McDonald's, yan, ni Starbucks, lahat po yung mga yan. Ngayon, ito po ay total financial solution. Bakit po sinabing total financial solution? Kasi ito ang pinaka-mission talaga, ang pinaka-gustong gawin po ni IMG ay tulungan nga po na makawala tayong mga Pilipino sa ganito pong kahirapan na mangmang tayo dukha po tayo sa pakakaalam kung paano po talaga natin gamitin yung mga perang pinaghihirapan po natin. Alam ko kahit member na po tayo, meron pa rin po sa atin na naghihirap kung paano pa rin nila ayusin ang kanilang mga financial, sa pang-financial na buhay po. Ngayon, bakit po natin ginagawa talaga to? Kasi ang pinaka-main po na campaign ni IMG is 30 million Filipino families ang ma-educate natin para umangat talaga ang ekonomiya ng Pilipino, no, ng Pilipinas. So by 30 million by 2030. Okay po. Ay, bumabalik siya. So ang sabi po dito, 1998 was birth of IMG in the Philippines and was registered in the SEC in 2002 kasi nag-start po siya 1998, dinala nga po doon, inumpisahan ng ating mga big three, pero by year 2002 pa lang po na i-register. Kaya ang dami pong nagtatanong, scam yan, ang daming nagsasabi, scam yan, hindi po. Ang SEC po siya nagre-regulate po lahat ng mga ganito pong kumpanya. And hindi po tayo basta-basta papayagan ni SEC kasi sasabihin ay baka malugi ang kumpanya. Kuhanin ng mga founder ang pera natin. Hindi po basta-basta po pwede pong ganon. Kasi napakahirap pong magpa-register dito po sa SEC. Kailangan talagang i-scrutinize nila ang mga kumpanya pong ito. Ano po? So, yan. Regulated din po tayo, under po tayo ng Insurance Commission and meron po tayo, naka-register po tayo sa BIR. Nagbabayad po tayo ng ating tax. IMG is one of the biggest and fastest growing financial services marketing company in the Philippines. Hindi ko na po babasahin lahat yan. All over the world. Bakit po? Lahat po ng mga Pilipino, alam nyo naman po tayo, di ba? Pag nagkakaisa ang mga Pilipino, mahihit po ba natin ang 30 million na families na ma-educate natin by year 2030? Yes po. Basta tayo po ay tulong-tulong. 'Di ba? Tayo naman yung kultura po natin, bayanihan. Once na ginusto talaga ng mga Pilipino na gawin, isulong, magagawa po natin. Kaya tayo isulong po talaga natin yung advokasya talaga na ito ni IMG. Share lang po tayo ng share sa mga kaibigan natin. Post lang po tayo ng post. Time will come talaga magigising po natin sila. Di po ba ang dami na din pong mga street vendors sa Pilipinas na meron po silang mutual fund. Imagine nyo po yun. Yung tayo nga po, yung iba nga po may mga trabaho, monthly basis na dumadating po yung sweldo. Meron po silang inaasahan. Pero, bakit itong mga street vendors, nakakaano po sila, nakakapag-umpisa po sila kahit 500, 1,000 ang ipinapasok po nila para sa future nila, nagagawa po nila. Marami na po tayong mga na-educate po na ganyan dito po sa IMG. Marami pong mga kwento po pag uma-attend po tayo ng mga leaders call, ng mga meetings, mga conventions, na-share po lahat yan. So, tayo pa kaya? Ano po? Ano ba talaga yung vision ni IMG? Sabi dito, financial industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning by bringing the secrets of wealthy to all. Diba? Dati po, kung sino yung mga mayayaman, sila lang po talaga yung mayaman. Kasi alam po nila kung saan nila talaga ilalagay yung mga hard-earned money nila. Ang alam na nga ng mga iba, kasi magaling mangotong ang mga yan, magaling nilang gamitin ang mga mas maliliit na tao. Pero actually, kung minsan hindi po natin alam
na sila, alam kasi nila kung saan nila ilalagay yung mga kaperahan na to. At saka malakihan talaga kung po pwedeng gamitin to. Ngayon, ito po ay na-open na natin. Na-open na ni IMG, na-open na dito sa sa Pilipinas. Ano po, yun po yung magandang nagawa sa atin. Na ituro na sa atin kung paano natin palaguin at pagtrabahuhin yung pera natin na hindi lang po tayo yung nagtatrabaho. Okay po? So as we go along, malalaman po natin paano po natin gawin yan. Ano po? So ano yung pinaka-mission niya? Ito nga po, to help create wealth po yan, sorry po ha. To help create wealth for families, to make a difference for families so there will be no family left behind. Talagang tuturuan po natin ang mga bawat pamilya na maging mayaman para sa future po nila. Na magkaroon po sila ng magandang kinabukasan. Pagkatapos po nilang magtrabaho during the retirement period, yung magiging okay na po sila, wala po silang po problemahin. Kasi naituro na, na-set na natin sa kanila kung ano po dapat yung gagawin nila. Okay po? So ano po yung dapat natin gawin? We have to help people move from dreaming to doing. Kasi kahit nagdi-dream tayo, nagwi-wish po tayo, kung wala po tayong ginagawa para dyan, kung hindi po tayo magsasakripisyo right now para sa future po natin, wala pong mangyayari. Di po ba? Kung hanggang lagi na lang natin sinasabi, ay sana pagdating ng panahon, makakapag-travel din ako, makakapag-stop na ako at this year. No? Pero kung wala po tayong ginagawa at lagi nating sasabihin, wala akong pera para dyan. Wala akong mailalagay para dyan. Kaya nga po nandito po tayo na nagtuturo sa mga kapwa po natin na ganito pa rin po ang mindset. Okay? Ang tagal na, yun lang po ang iisipin natin eh. Ang tagal na po natin na nagtatrabaho dito sa abroad or nangangamuhan or naging empleyado. Kailan nyo gusto, kailan po natin gusto na makalabas sa pagiging empleyado na ang gagawin na lang po natin, tayo na po, no, ang bahalang magtrabaho para dito po instead po na magamuhan tayo, instead na maging empleyado tayo, gawin po natin, mag-share lang po tayo. Malaki naman po yung kikitain natin. Depende kung gaano po tayo kasipag. So sabi dito, we bring life-changing financial concepts and solutions to middle-income individuals, no? And families who are overlooked by financial industry. Kasi yung mga mabababa lang po, ang mga trabaho, di ba? Na-overlook lang po sila na sinasabi natin hindi nila kaya. Alam niyo po yung story ng kasambahay po dati ni Brother Bo Sanchez. Ngayon, baka talo po niya yung mga empleyado sa atin ngayon. O karamihan pa sa atin. Kahit nandito po tayo sa abroad. Kasi baka mamaya, sorry po, baka mamaya tanungin ko po kayo kung magkano na yung naipon nyo, gaano na kayo katagal dito. So ako na lang, sabihin natin 15 years na po ako dito, may 15 million na po ba akong naitago? O kahit 1 million? No, tanungin nyo din po yung mga sarili ninyo. Ilang taon na kayong nagtatrabaho? I-times nyo lang po yan kung magkano na po ang sa taon na pinagtatrabaho nyo, sa sinusweldo ninyo, magkano ang naitatabi ninyo para sa future po ninyo. Meron na po ba? Pa-type nga po dyan kung may mga naiipon na po kayo, may mga naitago na po kayo para sa future nyo. Lalo na po tayong mga may trabaho. Sige nga po, magkano na po ang naipon natin? Pa-type nga po, pa-chat nga po dyan sa chat box po natin. Kung gaano po tayo katagal, dapat ganoon na din po yung mga naipon natin. Ayan, si Ate Ditas meron na daw. Si Ate Ditas lang po ba ang may naipon? Ano po? Si Ate Ditas lang po ba ang may naipon dito? Wala po bang naipon yung mga iba? Ayan, milyon cash wala daw, pero mga solid. Okay, so may mga solid po daw sila. Titignan po natin kung tama po yung mga ginawa natin, kung nainuna natin ang solid. Sige, later makikita po natin dito. Okay po. So, yan. The challenging future. Bakit kailangan natin talagang paghandaan ang ating future? Kasi natitest tayo, tinitignan tayo ng panahon Bakit po? Bakit ko po nasabi? Number 1 na lang na reason. An uncertain labor market. Paano ko po nasabing an uncertain labor market? Sabi niya dito, eto po kasi yung dahilan Automation and powerful software continue to replace more and more workers. Manufacturing jobs are moving overseas to cut costs. Tignan po natin. Bakit po ngayon, di ba, nakikita nyo may mga kiosk, tuwan-tuwa tayo. Nung una lang may tuwan-tuwa po ako noon kasi
yung mga vending machine, tuwan-tuwa na po ako noon kasi kahit saan, po pwede kang bumili ng soft drinks or kung anong gusto mo bilhin o tsokolate, kung ano man ang nandiyan, sa vending machine. Nag-umpisa po doon, napansin ko doon. Ngayon, kasi tandang-tanda ko po noon, nung punta po ako noon sa kaibigan ko noon sa Manila, kay Ate Minda, sabi ko, ay may mga nakikita na akong vending machine. Pero ngayon, ilang taon po ang nakalipas doon. Ngayon, ano na po ang nangyayari? Nag-umpisa din pati po sa ATM machine, sa mga bangko, para hindi na po tayo pumila sa mga teller. Para mabawasan ang mga tellers, ang mga trabahador. Ngayon, tignan nyo po, tignan po natin. Ito, pag nakikita ko po itong picture na to, na miss ko yung pinagtrabahuhan ko po, kasi dati nga po akong teacher sa ICAM, Immaculate Conception Academy of Manila. Doon po sa Tondo. Ito po, dati namimiss ko po doon, yung canteen po namin, may mga nagsiserve. Pero ngayon, ano na po ang nangyayari sa ating mga kainan? Ano po ang nangyayari? Yung mga maliliit po na mga canteen sa mga kanto-kanto po sa atin, nababawasan na po, nawawala na, natatalo na po sila. Bakit? Tignan nyo po ang mga ginagamit na ngayon. Magpipindot ka lang, yan yung sinasabi ko, yung vending machine, or pupunta na sa iyo. Mag-order ka lang, hindi mo na kailangang lumabas, order ka lang, pupunta na po sa atin. Di po ba? So, iyan po ang nangyayari po sa atin. Nagiging, na-automate na po lahat. May mga machine na po lahat. Ano pa po ang nangyayari? Before, marami pong mga factory workers. Bakit ang dami pong napapauwi sa atin sa Pilipinas? Dito na lang din, wag na po tayong lumayo. Ang dami na pong umuuwi. Ang dami pong walang trabaho dito sa abroad. Bakit? Kasi po hindi na po nila kailangan. Bakit? Because meron na pong mga machines na gagawa para sa atin. Di po ba? Ang dami pong nag-close na mga factories. Because na-automate na po, mga machine na. Diyan na lang po sa mga diyan na lang po sa mga sa McDonald's. Dati, di ba, may mga taong nag-a-assist po sa atin. May mga nagpapa-order po sa atin. Pero ngayon, nasa saan na? May mga kiosk-kiosk na, pipindot na lang po tayo. At ano po ang gagamitin natin? ATM machine na. Dati, passbook lang po tayo eh. Pero ngayon, ATM na din po ang ginagamit natin. So ano po, ang connotation nito, ano po ang ibig sabihin po nito? Talagang unti-unti na po talaga. Actually, hindi na unti-unti. Ang bilis mo, very drastic, ang change na to. So time will come talaga mawawalan tayo ng trabaho. Kailan po tayo mag-uumpisa na mag-ipon para po sa future natin? Kung late na, kung hindi na po pwede, sana umpisahan na po natin sa mga hindi pa po nakakaumpisa. Ano pa po ang idinudulot ng pagsubok na ito sa atin, para sa future natin? Low savings and high debt. Bakit ko po nasasabi yan? Have a major impact on retirement. Kasi kung tayo po, bakit yung mga marami pa rin matatanda? Dito na lang, buti na lang po, thankful po ako, ang nanay ko natapos na po siya, naantay niya kahit papaano po ang kanyang pension. Ngayon po, umuwi na po siya sa Pilipinas, nag-for good na po siya. Ngayon, ini-enjoy na po niya ang kanyang pinaghirapan po noon. Pero kung tutuusin, kung mapapansin po ninyo ngayon, dito sa atin, lalo na dito po sa abroad, ako, ang dami kong nakikita may mga edad. Doon po ako talaga naaawa pag may nakikita po akong ganon. Kahit matanda na, takbo sila, hinahabol po nila ang bus, hinahabol po nila yung sasakyan. Tanda po ninyo yung Pilipino na nasagasaan dito po last 2 years ago or 2 years or 3 years ago. Tanda ko kasi galing po ako sa trabaho ko po noon sa isang kiddie school. Tumakbo po yung lalaki, hinabol po niya yung bus. Hindi po niya napansin yung sasakyan, yung bus na papadaan. Na ano po siya, nabundol po siya, namatay po siya. Asawa po ata siya noon nung nandun sa SSS sa konsulato natin, kung hindi po ako nagkakamali. Ang dami pong mga ganon. Yung hinahabol nila para makapunta po sila sa susunod na trabaho. Na-try din po natin, di po ba? Kakain tayo sa bus. Naaawa po tayo, saan tayo kumakain? Sa hagdanan bago tayo pumasok sa mga employers po natin. Yung mga ganong pagkakataon, tignan po din natin, natatry natin magsakripisyo ng ganon. Pero hindi natin natry magsakripisyo na mag-ipon pa konti-konti para po sa future natin. At nang makauwi na po tayo sa Pilipinas. Di ba nakakapagod din po dito sa abroad ng mga munghan? Many people have to work beyond 65 years old. 65
years of age to survive. Tignan na lang po natin yung story po ni Nanay Pasing. Lagi po nating na ipapakita, lagi po nating na ipapaalala yung story po ni Nanay Pasing. Yung mga teachers na nandiyan, alam po natin, ang mga kapulisan, karamihan po sa atin, di ba, inirerenda, ano tawag doon? Ipinapalit nila, iningutang nila ang kanilang cards para kasi wala na silang magamit no? Sinasangla kumbaga, ganon. Si Nanay Pasing, maganda naging teacher siya, naging principal po siya dati. Malaki na din po ang kinikita. Pero bakit po ang nangyari po kay Nanay Pasing? Doon mismo sa pinagtrabahuan niya bilang teacher or principal, doon din po siya naging janitress. No? Kasi si Nanay Pasing kulang po siya sa pag-iipon, sa paghahanda para po sa kanya future. Ano po? Okay? Ito din po yung story po na kilalang-kilala natin ngayon. Si John Regala, ang pogi-pogi, no? Kilalang-kilala po siya noon. Pero ano po ang nangyari kay John Regala ngayon? No? Ano po ang nangyari sa kanya? Nanghihingi po siya, no? Yung napabayaan niya po yung sarili niya. Bakit? Noong katanyagan po niya, hindi po siya nag-ipon para sa kanyang future. Marami po sa atin ang ganyan. Hindi lang po maraming mga artista ang ganyan, pero maraming Pilipino po ang ganyan. Na sana wag na po natin antayin na mapabilang po tayo sa ganitong sitwasyon. Ano po? So ano pa po yung mga dapat nating paglabanan? High cost of education. Kung mapapansin po natin, ang dami pong hindi nakapag-aral na mga kabataan. Sasabihin, naku, hindi na paghandaan. Pero yung sabi nga po lagi, no, na sinasabi natin, tinuturo po natin dito. Kasi lack of preparation for college planning will hurt the younger generation as well as parents. Kasi hindi po talaga napapaghandaan ang pagpapaaral natin sa mga anak po natin. Marami po ang ganyan. Kaya hindi po sila natatapos sa pag-aaral. Hindi lang po yung tingnan nyo po, ang dami po nating street children na kailangan, yung mga ganitong bata, no, dapat nasa school po sila, nasa paaralan. Pero ano po ang nangyayari? Hindi po nakakapasok ang mga bata. Kasi nga po, alam niyo po ang problema natin sa atin, di ba? So, come what may, no? Bahala na bukas. Pero dapat tanggalin po natin. Lalo na tayong mga magulang, di ba masakit po sa atin, sa kalooban natin, ang mga anak natin, hindi natin mapagpaaral. Pero ano po ang ginagawa natin? Pinaghandaan po ba natin po yun? Baka hindi po natin yan pinaghandaan. Ano po? So, ano pa? Every year, tumataas po ang matrikula. No? Tumataas po lagi ang matrikula ng mga bata. Hindi po natin yan maiiwasan. Kasi dati magkano lang po yung tuition fee ng mga estudyante po. Nung nagtuturo po ako dati dyan, no? Magkano po noon ang matrikula noon? Pero pagdating po ngayon, siguro sabihin po natin, siguro mga 25,000 lang kasi private school po yun noon. Ngayon, magkano na po siguro, baka na-triple na 5 times na po yung mahal ngayon ng tuition fee. Hindi pa lang po yun. What about po yung mga miscellaneous fees po nila? Mga allowance na mga anak natin na pinapaaral po natin. Ano po? So, kailangan paghandaan po natin yung mga bagay po na yan. Ano pa po ang nag-challenge po para sa future po natin? Increasing cost of living. Kung tutuusin, di ba, magkano lang po na ang mga bilihin po natin before. Sabi dito, many people have difficulty in saving money for their needs. And when need arises, halimbawa po, mga calamities, car repair, may kailangan pong ipaayos sa bahay, debt from the family, their only option is utang. Para po mangutang. Kilalang-kilala po ang mga Pilipino sa pangungutang. Ano po, tignan po ninyo dito. Dati, ang pera po natin, tanda ko, kasama ko po noon yung ate ko pag nag-i-spesa kami dito sa dito sa Istanda pa po yun. Ang dami po nabibili ng 50 euros po namin noon. Pero ngayon, tignan nyo po ang nabibili na po ng pera natin. Pag uwi po natin sa Pilipinas, di ba, pag umuwi po tayo, yung 1,000 pesos before, ang dami na natin nabibili. Pero ngayon, ilan na lang baka 1 kilong karne at 1 kilong kung anumang gulay ang nabibili ngayon ng 1,000 pesos natin. No? Ang laki ng diferensya. Bakit? Kasi tumataas po talaga every year dahil sa inflation rate na rin po natin, kasama na po yan. Ano po? Tignan po natin. Ang typhoon ngayon, tignan po. Pag may nangyaring ganyan, meron po ba tayong pagkukuhanan? Emergency po ito
kasi tumataas din po yung mga bilihin natin. Meron ba tayong naitatabi pagdating po ng mga ganitong kalamidad? Sunod-sunod po ang pagsubok sa atin po sa Pilipinas. Di po ba? Naidagdag pa po ang COVID. Ang dami pong nagtatrabaho sa bahay nila. Kagaya ko po, hindi po ako makakapasok kasi COVID. Tayo hindi pinapapasok kasi COVID. Natatakot ang ating mga employers, di ba? Natatakot din po tayo. Ngayon, pag hindi tayo pumasok, saan po tayo kukuha ng basic needs natin? No? Saan po tayo kukuha kung wala po tayong naitatabi? Ano po? So, itong mga ganito pong bagay sana maisip po natin. Dito po sa 4 na mga challenges po para sa future po natin, no, sa pag-iipon po natin, gusto ko lang po talagang ma-wake up po tayo, ma-wake up call po tayo. No? Magising po tayo sa mga sitwasyon kung nasa saan po tayo ngayon. Sana may gagawin po tayo. No? So, ito po, si ING, ano po ang sinasabi niya? Sabi niya dito is, control your future. Your future is not in the hands of your employer or your government. It's neither in the hands of your bank nor your broker. Pero, ano po ang nangyayari? Sabihin niyo po sa akin kung yes or no, ha? Kung totoo or hindi. Ano? Di po ba nito, lalo na sa Pilipinas, sino po ang sinisi ng mga tao? Bakit wala po silang mga na-receive na ayuda? Sige nga po. Di ba? Sino po ang sinisi sa atin? Sinisi po ba nila ang gobyerno natin? Sinisi po ba nila ang presidente po natin? Sino po ang sinisi nila? 'Di ba sinisi nila si ang gobyerno po natin? Tama po ba? Pa-chat nga po kung tama yung sinasabi ko, baka mamaya mali na po yung sinasabi ko. 'Di ba? Sinisi po, sabi po ni Ma'am Loida, sinisi natin ang gobyerno natin. Sinisi po natin sila. Bakit wala po silang mga ayudang binibigay sa atin? Tama po ba 'yon? Sa tingin niyo po, tama po ba yon? Nasisisihin natin ang ating gobyerno, ang ating mga kung saan tayo nagtatrabaho. Tama po ba? Pa-chat nga po. Si Ma'am Loida lang po ang nanditong nakikinig po sa akin. Yan, si Ma'am Carmela. Mali po. Kasi sabi niya, the future is not in the hands of our government. It's neither in the hands of our bank nor our broker. Yan sabi ni Ma'am Irene, mali. Bakit? Huwag po din natin sisihin ang mga ito. Kasi tayo ang nagko-control po ng ating future. Sabi ni Ma'am Karen, mali. Yan, ang sabi po dito, your future is in your hands. Nasa sa atin po yan. Okay, sabi niya dito, make money, save money, protect your money, and accumulate your money. Tayo dapat ang gumagawa po nito sa atin. Tayo ang nagtatrabaho. Siyempre, alam nga namang sabihin natin sa bangko, o ikaw, trabahuhin mo yung pera ko. Actually, pag nilagay natin ang pera natin sa bangko, sige, sino ang magsasabi sa akin na nagbibigay ng 10% na kita ang pera natin sa bangko? Wala pong bangko na nagbibigay ng ganung kalaki or 5% man. Baka wala pang 1% pag nilagay natin ang pera natin sa bangko. Kaya kailangan tayo talaga yung gumawa ng paraan para makapag-accumulate po tayo ng pera natin. Tayo din ang nagsisave ng pera natin, di ba? Kaya hindi natin masisisi ang ating mga gobyerno. Hindi natin masisisi ang employer natin. Di mo naman pa pwedeng sabihin sa employer mo, hindi mo kasi ako binigyan ng malaking sweldo eh. No? Hindi mo kasi ako pinag-save ng pera ko eh. No? Hindi po pwede natin gawin yun. Dapat tayo po, since tayo ang gumagawa ng pera natin, tayo yung money machine eh, no? So, dapat tayo rin po ang magsisave, poprotektahan din po natin ang pera natin. Ilagay po natin sa tamang investment na alam nating maayos, na alam nating lalaki. So, kasi tayo yung mag-a-accumulate talaga yan. Tayo yung magpapa-grow ng pera po natin. Okay? So, kasi tayo po, your future is in your hands, hindi po sa ibang tao. Okay po? So, nakakasunod po tayo. Eto po, may question po ako sa ating lahat. Tanungin niyo po yung sarili po ninyo. Ilang taon ka nang nag-work at magkano na po ba ang ipon po natin? Sabihin po natin, 10 taon. Karamihan po siguro sa atin, 10 taon or more than 10 years nang nagtatrabaho. Sige nga po, magkano na po ngayon? Multiply po natin yan sa average annual income natin. Kung halimbawa sa 1 taon,
magkano po ang sinusweldo natin. Sabihin na natin kung ang sinusweldo natin sa mababang computation lang po, sabihin natin 30,000, no? Ang annual income natin or 25,000. Average yan ha. I-multiply mo sa 10. Magkano po yun? Dapat ang meron po tayong pera. So, dapat tignan po natin kung magkano na yung na itatabi natin, na isi-save po natin. And yan, magkano yung na-earn natin? Times, kung ilang taon na yan, i-times natin sa annual income natin. Try nyo nga po ngayon kung magkano po yung yung sweldo natin, i-times natin ng 12. Buwan-buwan, halimbawa ang sweldo mo 20,000 times 12, di ba? Magkano po yun? Di 240,000. Dapat sa isang taon, sa 20,000 lang na sweldo natin every month, dapat may 240,000 po tayo. Tama po? Ngayon, magkano po, ito po yung total amount earned natin. Ngayon ang tanong, magkano po yung naisusubi natin, na isi-save po natin. Tingnan po natin yung example ko po dito. Sa 10 taon na pagtatrabaho, na sumisweldo ka ng 300,000, average annual income, magkano yung naitabi mo? Kailangan meron po tayong 3 million. Yun po yung dapat naiipon po natin. Papaano mo na-reach yung 3 million? Makikita po natin, no? Kung tayo ay nagtatabi pa konti-konti. So, dapat meron na po tayo niyan. Sino na po sa inyo ang may naitatabi na ganito? Meron na po ba? May naitabi na po ba tayong ganito kalaki? Ako lang po ata ang nandito. Wala po ata akong tagapakinig. Yan. Sino na po ang nakakapagpatabi niyan? Wala pa po ako. Wala pa po. Pero ginagawa na po natin. Pero ginagawa na pakunti-kunti, pero hindi pa dumarating sa ganyang amount. Yes. Pero dapat, no, sa tagal na po natin nagtrabaho, meron na. Pero sige po, hindi pa naman po huli eh. Importante, ginagawa po natin yan. So, ito po yung question mark pa po yung savings natin eh. Hindi pa po natin alam. Na marami sa atin, solid po nasaan ang mga pera natin, nasa solid pong investments natin. Tama po ba? As we go along, makikita po natin. Okay? So, it's not what you earn that counts. It's what you keep. Kasi nga sinasabi po ng iba, malaki ang sweldo mo, pero meron ka bang naiipon? Yung maliit ang sweldo, pero yung pa po yung nakakaipon. Kaya nga po sinabi natin dito, it's not what you earn that counts. Mababa lang ang sweldo ko, pero nakakapagtabi ako. Malaki nga ang sweldo ko, pero wala akong naitatabi. Okay? So, yan po. Be your own money manager. Ikaw ang ma-manage daw po ng pera mo. Understand how money works and make money works for you. Dapat ito po yung gagawin po natin. Huwag nating isisi kung kanino man po. Ano po? Yan. Ito po yung ituturo ko po sa inyo. Yung 4 key financial concepts. Ito po yung itinuturo po natin dito sa IMG, dito po sa International Marketing Group. Okay? So, ito po, the X-curve concept, the rule of 72, the rule of money, the solid financial foundation, and the abundance formula or yung pay yourself first. Okay, umpisahan po natin. Bibilisan lang po natin. Ano po? Ito po yung maganda po nating pag-usapang X. So, sabi dito, meron daw po tayong responsibility line, ito yung red line. At meron din tayong money line, ito yung green line. Okay? So, sa buhay natin, nung bata tayo, tandang-tanda ko, 20 years old po ako noon, nag-start po ako magtrabaho. 20 years old. Ibig sabihin, nag-umpisa pa lang tayo magtrabaho. Okay po? Ang dami pa po nating mga responsibilidad dito. Yan. Tayo lahat ang nagtatrabaho para matustusan po natin yung mga basic needs natin. Yung mga pag-aaral natin, kung may mga pinapaaral pa po tayo. Ibig sabihin, active income po yan. Tayo kasi yung nagtatrabaho para sa pera. Para meron tayong pangtustos dito. Okay? So, yan po. Working hard for the money tayo. Ngayon, dapat ang goal po natin dito, kailangan nating pababain po ito. Kasi, di ba, ang taas nga kasi madami po tayong responsibilities. Pababain po natin. Yan yung pinaka-goal po natin para pagdating ng pagtanda po natin, pagdating natin ng 60 years old, napakababa na yan. Pero kung mapapansin po ninyo,
habang, ito talaga yung i-goal natin, habang pinapababa natin ang mga responsibilidad natin, yung responsibility line natin, ang ginugol natin dapat pinapataas natin side by side yung money line po natin. So, papaano yan? Tignan po natin ha. Kasi ito, pate, during this time na marami po tayong responsibilidad, what if may mangyari sa atin? Kasi sa buhay nga po natin, sabi po dito is may dalawang what if tayo sa buhay. What if nawala po tayo at this time? No, ang dami pong nawala sa atin ngayon. Marami pong Pilipinong may COVID ngayon. Kami po affected, ang family po namin. Ang ate ko, ang bayaw ko ngayon, ang hipag ko, nagka-COVID po kami. Nandito lang po kami sa bahay. What if may nangyari po sa amin? Kinuha po kami ni Lord. Meron po ba kaming maiiwan sa pamilya po namin? Diretso ba sa pag-aaral yung pamangkin ko, yung mga pamangkin ko po, kung wala po tayo nito, no? Kailangan, habang nagtatrabaho tayo, meron po dapat tayong insurance para pag nawala po tayo sa mundo, ito pong insurance na to, hindi po para sa atin. Para po yan sa mga pamilyang iiwanan natin, para maipagpatuloy po nila ang kanilang buhay. Ano po, para hindi po sila maghirap. Okay po, tuloy pa rin po yung buhay nila. Okay? So, eto naman po, habang syempre papatanda po tayo, di ba? Dapat, yun nga, sabi natin, bumababa na yung responsibilidad natin at tumataas yung kaperahan po natin, yung money line po natin. Bakit? Dapat ito, pagdating po ng part po natin, dito sa pagtanda po natin, meron na po tayong passive income. Ibig pong sabihin, yung pera po natin na pinaghirapan natin, unti-unti nating iniipon, ay siya na po yung magtatrabaho para sa atin. Sabi nga niya, money working for you. Yung pera na natin ang magtatrabaho para sa atin, posible po ba yon? Posible po ba, mga kasamahan dito? Posible po ba yung magtrabaho yung pera para sa atin? Isipan po ba tayo? Yon. Parang si Merally lang ang kausap ko dito Posible daw, sabi po ni Merally. Okay? So, posible po talaga na yung pera natin magtatrabaho para sa atin. Ito po dapat ang i-goal natin. Dapat nandito tayo, no? So, 20 years old hanggang 60 years old. Dapat may goal po tayong edad natin. Dapat dito sa pag nag-cross po yung dalawang line na to, 40 years old natin, dapat bumaba na yung responsibilidad natin at tumataas na po yung money line natin. Ito po ba nagawa po natin? Nagagawa po ba natin? Naumpisahan na po ba nating save para sa future po natin? Para yung pera, habang nagtatrabaho tayo, dito kasi dapat sa gitna, habang nagtatrabaho tayo, side by side, nagtatrabaho na rin yung pera natin para sa atin. Para mapataas po natin yan. Yan po yung sinasabi ni X-curve. Para pagdating ng panahon, ano nga yung term ng mga Tagalog? Hayahay na daw po ang buhay natin. Dito ko lang po natutunan yung word na yan. Hayahay na daw po yung buhay natin. Ano po? So, eto po talaga yung dapat nating sundin din, yung X-curve concept. Eto talaga yung tinuturo po sa atin dito sa International Marketing Group. Ngayon, dapat meron nga tayong investment para pagdating ng pagtanda natin, di na tayo makapagtrabaho. Saan tayo kukuha? Kakasya po ba yung natin? Kakasya po ba yung ating pension? I don't think so. Magkano lang po ang ibibigay na pension sa atin? Magkano lang po yung ibibigay sa atin ng mga trabaho natin pag umalis na po tayo? Retirement fee, kumbaga. Magkakasya na po ba yun? Hindi po. Kaya kailangan meron tayong passive income para yung mga investments natin na yan na yung gagamitin natin pang allowance natin. Okay? Pang-allowance natin. Ngayon, kailangan meron din po tayong tinatawag na emergency fund para pagdating ng panahon or kailangan natin, meron po tayong madudukot. Okay po? At dapat meron din po tayong healthcare. Sasabihin mo, naku, meron naman akong healthcare sa trabaho ko Sila naman ang nagpo-provide nito What if after? Ang isipin po natin after. Example ko na lang po dito ang mga magulang ko po. Ang mga magulang ko, wala po silang insurance, wala po silang healthcare. Ngayon po na may sakit po ang tatay ko, meron po siyang prostate cancer. Saan po siya kumukuha ng pangpagamot ngayon, pangpa-hospital? Kahit pa paano, doon po kami talaga yung alam niyo po yon, wala pong nag-introduce po sa amin noon ng insurance, wala pong lumapit sa akin. Neto na lang po.
Kung sabi ko nga, sana noon pa, napaghandaan po din namin. No? Kaya ngayon, maswerte po kahit papaano, kami pong magkakapatid, nagtutulong-tulong para po sa pagpapagamot ng tatay ko. Pero what if wala po? Paano pag wala po silang mga magtutulong na? Yung mga ganun pong senaryo. Saan po sila? Di wala na, tanga na sila. Nandoon na sila, hindi na maipagpapatuloy ang buhay po nila. So wag na po nating antayin yung mga ganun. Kailangan meron po tayong healthcare, meron po tayong emergency fund. Okay po. So punta po tayo sa susunod na konsepto. How money works. Yung rule of 72. This is a shortcut to estimate the number of years required to double your money at a given rate of return. Example na lang po natin dito. Constant po yung 70. Ito yung mga mathematician po dyan. Alam po natin yan. So yung 72 divide by 4. Ano po yung 4? Ito po yung interest kung saan natin ilalagay yung pera natin. Sabihin natin nilagay natin sa bangko, sa time deposit na nagbibigay ng 4%. Pero depende din sa ilalagay natin. Kung ang ilalagay mo lang is 100,000, hindi po yan aabot ng 4%. No? Yan, 74 divided by 4 is 18 years. Money doubles every 18 years. Yan pong ibig sabihin nito. So at your age, 29 years old ka, yung 100,000 mo nilagay mo sa bangko at nilagay mo sa time deposit, no, na nagbibigay ng 4%. Madodoble po yung pera natin after 18 years. Ito po maiiwasan natin. Ito naman tinuturo po sa atin na ang mga sinasalihan natin, dito natin malalaman kung scam or hindi. Okay po, wala pong magsasabi sa atin na after 3 months, dodoble na yung pera mo. Wala pong ganon. Kaya kailangan matutunan po natin yan, no? Dapat alam natin saan natin nilalagay yung pera natin. No? Ilang taon ka na? Every time na madodoble yung pera mo. Ito, 3 beses lang na doble at age 29, no? Pagdating niya ng 65, naging 400,000 ang pera niya. Congratulations. At least meron siyang 400,000. What if, ito naman po ituturo sa atin. Yung pera mo ilagay mo sa 12%, no? 72 divided by 12%. Magiging 6 years lang po siya. So, money doubles every 6 years. Okay? At age 29, kailan madodoble yung pera mo? After 6 years, 29 plus 6 years, 35 po. Magiging 200. Every after 6 years, nadodoble po yung pera natin. Tignan po ninyo at age 65, naging 6.4 million yung pera niya. So, ang laki ng difference po. Ano po ng pera? Kung alam natin kung saan natin ilalagay yung kaperahan natin. Sabi nga dito, that difference between 400,000 at 4% versus yung 12% is 6 million. Yung 6 million po na yan is equivalent to 20 years salary of a person who works at an annual salary of 300,000 or 25,000 a month. Ito po, alam na po dati ng mga mayayaman, kaya po nila alam na ang bilis po nilang yumaman. Ano po? Alam po kasi nila ito. Okay po. Naipabalik ko. Yan. So, kailangan matutunan po natin at mag-ingat po tayo pag mga may nag-aalok sa ating after 3 months. Dodoble yung pera natin. Sabi dito, people who don't understand how money works, they end up working for money. No, tayo talaga yung naghihirap pag hindi natin alam po kung paano natin, paano nagtatrabaho yung pera natin. Ano po? People who understand how money works, they let money work for them. Okay? Yan po siya. Yan po ang ating 72 rule. Ito naman po yung solid financial foundation po natin. Paano naman po yan? Halimbawa, nagpagawa ka ng bahay na matatag, na kagaya po nito. No? Ano po yung kailangan nating gawin? Para maging matatag ang bahay natin, kailangan, di ba, matatag din po ang ating pundasyon. Okay? Kagaya ng solid financial foundation natin. Para maging matatag ang ating pang-pinansyal na pundasyon, kailangan, ano po yung meron po tayo? Pasensya na po, mali yung aking ginawa. Nauna ako sa taas. Dapat, meron po tayong healthcare. Uunahin po natin ito para pag nagkasakit po tayo, wag po nating sasabihin, ang PhilHealth, yun po ang healthcare na ko. Hindi po healthcare ang PhilHealth. Ano po? Discount lang po ang ating PhilHealth. Okay? So, hindi ko nga po matandaan kung meron po kaming healthcare noon sa trabaho namin, parang wala po. No? 'Di ba hindi kagaya po ng iba na mga kumpanya, meron silang Medicare, 'di ba? Doon sa mga kumpanya po nila, meron po silang tinatawag na healthcare.
Pero ang pinaka-importante po dito, kasi yung healthcare natin sa trabaho, hindi natin yan madadala sa pag nag-retire na po tayo, no? Pag natapos na po tayo sa kumpanya. Pag nag-resign tayo, wala na po tayong healthcare. Ang problema, di ba, pagtanda natin, doon po tayo nagkakasakit eh. Saan po tayo ngayon kukuha ng pang-hospital natin? Kaya kailangan meron po tayong healthcare na tinatawag, yung long-term care natin. Na dito sa IMG, itinuturo po natin. Okay po? Yan. Dapat after po meron tayong healthcare, susunod po yung protection natin. Poprotection na natin, hindi po yung sarili natin. Kasi dito, ang pinoprotectionan po natin sa healthcare, sarili po natin eh. Bakit ito ang number 1? Kasi tayo po ang money machine. Tayo ang nagtatrabaho para sa pamilya natin. Tayo ang gumagawa ng pera. E paano pag nagkasakit si money machine? E di bulok. Kailangan i-repair. Kailangan meron tayong healthcare para mag-repair doon. Para makapagpatuloy po tayo. E what if hindi nagawa yan, walang healthcare at nawala po tayo dito sa mundo at wala tayong insurance, papaano ang pamilya natin? Kaya kailangan proteksyonan din po natin ang pamilya natin by having an insurance. Kasi marami dito sa sa atin hindi naniniwala sa insurance eh. Ayaw nila, allergy tayo. No? Kasi ang nasa mindset po natin, ang insurance pagkakakitaan lang tayo ng mga ahente, ng mga nag-o-offer sa atin. Huwag po yun ang maging mindset po natin. Ang isipin po natin yung iiwanan natin sa ating mga pamilya para maipagpatuloy natin nila ang kanilang buhay. Okay? Pagkatapos po niyan, kasi hagdan daw po yan eh. Pagkatapos po niyan, yung mga utang natin, unti-unti po nating eliminate yan. Mangungutang tayo, bakit may good utang? Mangungutang tayo para mapadami natin yung pera na yan. Huwag po tayong mangutang para lustayin lang po yan, pagka-happy-happy natin. At the end of the day, sino po ang maghihirap? Sino pa ang maghihirap na magbabayad niyan? Yung kasama ba nating nag-enjoy? Sa tingin niyo po, tutulungan po tayo? Hindi po. Tayo pa rin naman po ang magbabayad niyan. Kagaya ng marami pong mga OFWs, mangungutang, pag-uwi, yun po yung gagastusin. Pagbalik, sino ang hirap na magbabayad niyan? Ilang taon mo pang babayaran, hindi lang naman buwan. Ano po? So, kailangan eliminate natin ang mga kautangan. Susunod ay, dapat meron tayong emergency funds, 3 to 6 months. Or pag single, 3 to 6 months. Pero pag may mga pamilya po tayo, dapat hanggang 12 months, meron po tayong emergency fund ng sweldo natin. Ito ha, sinasabi ko po. Kailangan meron po tayo niyan sa ating emergency fund. Ito lang po yung ina-advise natin po na mailagay natin sa bangko. Yung emergency fund po natin. Ano po? Ngayon, pagtapos po nito, dapat meron po tayong investment. Ito yung lagi po ninyong sinasabi kanina, yung solid investment. Kasi karamihan po talaga sa atin, ang inuna natin, investment. Wala pa tayong healthcare, pero nauna na tayo sa investment. Kasi yun yung alam po natin before eh. Pero mali pala yung pagkakaalam natin. Kasi ako din po, I for one, ang inuna ko po talaga ay magpatayo ng bahay. Investment po ba yun? Hindi po natin masasabing investment kasi pag sinabi nating investment, dapat kumikita yung solid po na yan. Yung bahay po na yan, dapat kumikita. Hindi naman po kumikita. Okay lang po sana kung apartment, kumikita yung apartment. Doon po natin masasabing investment. Pero syempre, kailangan naman po nating magpatayo ng ating mga sariling bahay kasi basic needs naman natin ang mga yan. Ano po? So pag sinabi nating liquid, dapat meron po talaga tayo ito. No? Yung mga sa mutual fund natin, dapat meron po tayong nakalaan. Para pag biglaan lang natin, kailangan po pwede rin naman po natin kuhanin yung mga yan. Okay? So, dapat pala, para magkaroon tayo ng solid financial foundation, kagaya ng solid financial house natin, umpisahan pala natin yan sa healthcare. Dadaanan natin si protection, dadaanan natin si utang, eliminate natin si utang, at unti-unti nating buuin ang ating emergency fund para makarating po tayo dito sa investment natin. Okay po? So, build from the ground up, hindi po baliktad yan ha. Yan. Kailangan mula dito papataas. Build from the ground up, build it right, and build it strong. Okay po? So, ito po talaga ang tinuturo ni IMG. Ito yung mga konsepto na kailangan nating alamin para sa ating financial foundation. Okay po? Ayan. Punta po tayo dito sa yan, paano po tayo mag-save ng pera natin. Marami po, alam ko, marami pa pong ganito ang way ng pag-save po nila. Anong inuuna po natin? Yung pera natin, nililes natin po dito ang ating mga
expenses. Tama po ba ako? So, gano'n naman, di ba? Pagkuha natin ng sweldo natin, bayad dito sa bahay, bayad sa kuryente, kung ano po yung mga bayad natin, mga tickets natin, no? Tapos, kung magkano yung matitira, kung may matitira, yun pa lang po natin ilalagay ang savings and investments natin. Tama po ba yun? Hindi po yun tama. Mali po yun. Kaya po natin sinasabi dito, kaya hindi po tayo nakakapag-save para sa future po natin kasi mali po yun. Okay? So, dapat ang gagawin po natin, etong advanced formula, ito yung prosperity formula natin, the 10-20-70 rule. Yung income daw po natin, babawas po natin dito ang tithes and offerings po natin. Magkano ang dapat nating ilagay? Dapat meron po tayong 10%. No? 10% of this tithes, yung pera po natin pala, 10% ibibigay natin sa tithes natin. It's just, dapat yun, no? Na kailangan gawin natin kasi si Lord naman po siya naman po ang nagbigay ng trabaho natin at siya din naman po ang nagbigay ng good health para makapagtrabaho po tayo. Tama po ba? Ngayon, susunod po yung sa savings and investment po natin. Yung 20% uunahin daw po natin pag ang sweldo mo, sabihin na natin 20,000, yung 20%, no, meron po tayong 200 na ilalagay po dito sa savings and investment po natin. Okay po. So, ilalagay po natin yan sa investments natin. And then, yung 70%, doon pa lang po natin gagawin yung ating expenses. Doon pa lang po natin ileless yung expenses natin para makapag-ipon po tayo. Dapat ito po yung gawin po natin. Ako po mula po nung sumali ako dito sa IMG, trinay ko talagang gawin po ito. Ngayon naman, masaya po ako kasi natatry ko na pong yung mag-ipon. Nagiging kahit pa paano nagtitipid na po talaga din ako. Hindi po kagaya dati na sige lang ako ng sige ng gastos kasi hindi ko na, alam niyo po yun, marirealize natin, ay natanda na pala ako, nasaan ang aking mga pinaghirapan noon. So kailangan gawin po natin ito para tayo po ay makaipon. No? Dapat it's a must po para sa atin ito, para sa future po natin. Sabi nga po nila, kailangan nating mamaluktot sa maliit na kumot. Para pagdating ng panahon, hindi po tayo kawawa. Hindi po tayo nahihirapan. Hindi po tayo pabigat sa pamilya po natin. Okay po? So, yan. Ang tanong ko po sa inyo, do you have a healthcare plan? Meron na po ba tayong healthcare plan? You don't need a long-term healthcare if di po natin kailangan yan kung you are sure that you're never going to get sick. Meron po ba sa atin dito? Na sure tayo na hindi tayo magkakasakit banda-banda riyan. Or, if you think you can bring your company's HMO even after you retire, pwede po ba yun? Natapos ka na sa trabaho mo, madadala mo pa yung HMO mo, yung healthcare mo? Hindi po. Pagkatapos mong nagtrabaho, wala nang pakialam sa'yo ang kumpanya. Di po ba? Pangatlo, if you think your government can take care of your healthcare needs, maintenance, yung medicine, yung check-ups natin. Yung gobyerno ba natin? Ganyan po. Actually, I'm so sad. Marami po sa ating nalulungkot na ang healthcare sa atin sa Pilipinas ay very poor. Napakataas po ng maintenance natin sa atin pagdating po sa healthcare. Ang mahal, ang hirap pong magkasakit sa atin. Okay po? So, maswerte po yung mga nasa abroad kagaya po natin dito. No? Dahil may trabaho po tayo, pagpunta po natin sa ospital, libre po. May mga konti lang po tayo mga binabayaran. Pero kahit pa paano, di ba? Once na nasa ospital po tayo, yan sila po ang bahala. Wala po tayong binabayaran. Hindi naman po tayo laging ganon, di po ba? If you expect your children to take care of you, naku, nandidiyan naman yung anak ko Siya yung magpapagamot sa akin pagdating ng panahon. No? Pagtanda ko. Hindi po tama yun. No, may sarili din naman po silang mga may sarili din naman po silang mga pamilya. Okay po, sabihin na natin yung anak mo nagka-anak din. Sabay kayo nagkasakit. Sino po ang uunahin ng anak natin? Di po ba yung apo natin? Yung apo mo ang uunahin bago po ikaw na lola. Kasi yun na yung pamilya niya Okay po? So, yan. The comfort level of your healthcare situation after the age of 60 depends on the decision you make today. Nasa sa atin po yan. Kung gusto nating pag-umpisahan na nating pag-ipunan ang ating healthcare. Okay? So, yan. Ito po ang meron po tayo dito sa IMG, no? Ang Kaiser na tinatawag natin, ang Kaiser Ultimate Health Builder Plan,
halimbawa, age ng 20, meron po tayo dito age 20, example lang po natin dito, no, for the sake of giving example. At age 22, 7 years kasi natin itong binabayaran. Pero habang binabayaran natin, tignan nyo po naman ang mga benefits natin. Annual physical examination benefit, dental health benefit, members choice of room and board, annual benefit limit of 60,000. Sa ganito pong plan ha, basic medical benefits. Lahat po yan, free po yan na binibigay ni IMG. Ni Kaiser, sorry po. Binibigay po yan ni Kaiser. So habang nagbabayad po tayo, ibig sabihin, pinag-iingat tayo at tinuturuan tayo ni Kaiser na ingatan natin ang sarili natin, ang katawan po natin. Kasi ito po, every year pwede tayong magpa-check up. General check-up, free po yan. Sa mga Kaiser clinics at saka sa mga Kaiser clinics and hospitals affiliated po ng Kaiser. Marami po yan. Sa amin po sa La Union, meron po ang Lorma, meron po tayo, marami pa pong mga list. Makikita natin po yan sa Google. Okay? Masa-search po natin yan. So lahat yan binibigay sa atin. Habang nagbabayad tayo, waiver installment due to death, namatay po tayo. Sasabihin po ni Kaiser, bayad na yan. May marireceive ang family po natin. Waiver of installment and premiums due to total and permanent disability. Hindi na po tayo makapagtrabaho. I-waive na rin po yan. Bayad na rin po yan. Term life insurance, namatay po tayo sa natural death. Ano po, may marireceive din po ang ating pamilya. Na aksidente po tayo. Ang kinamatay po natin, aksidente, times 2 po yung mapupunta sa pamilya natin. And family assistance service. Okay? So, eto po yung mga benefits habang tayo po ay nagbabayad. At dito, habang inaantay na po natin ang maturity ng plan po natin, kumikita po yung pera po natin. Okay? May kinikita po yan. Tapos pag kumita po ang Kaiser, meron din po tayo nare-receive na dividend na po pwede po natin gamitin pang paggamot natin, pang pa-hospitalize po natin. Upon maturity, po pwede na po nating makuha lahat ang pera natin or hahayaan lang po natin dyan. Po pwede po yun. Meron po tayong another presentation dito sa Kaiser. After ko po na magbigay sa inyo ng panayam, sa susunod po may Kaiser topic po tayo. Na-explain po ito lahat dito. Okay? So, yan. Hindi ko na po yan iisa-isahin. Ano po? Yan. I-discuss naman po mamaya ang Kaiser. Okay? So, susunod naman po dito is yung tinatawag nating mutual fund. Ito po actually, no? Ano po ang sikreto ng mga mayayaman? Bakit lalo po silang yumayaman? Because of mutual fund. Dito po talaga sila. Papaano po nag-work ang mutual fund po na yan? Okay? So, ang ginagawa po ng mga investors, halimbawa, eto po si Athens, eto po si Merrily, eto si Ate Ditas. Magkakaiba po yung mga yan. Yung mga mini organization, mga business people, or OFW, o tayo po talagang empleyado. Ang pera po natin magkakaiba. No? So, eto, may 150,000. Eto naman ay meron siyang 2 million. Dito na mga OFW, 5,000. Yung pera po natin, ang gagawin po, pagsasama-samahin, ilalagay po natin yan sa fund manager. Ang fund manager talaga, siya po yung bahala na mag-iisip. Ang trabaho po talaga nila ay talagang ini-study po nila ang market, saan nila ilalagay. At mind you po, mga kapatid, eto, hindi nila basta-basta nilalagay kung saan kumpanya. Nilalagay nila sa mga top companies natin, yung mga blue chip companies natin sa Pilipinas na bata pa tayo or wala pa tayo nandidiyan na. Ang Jollibee, yung mga yan, ang Ayala, ang Robinsons, ang SM, matagal na po yung mga yan, hindi pa man po tayo sinisilang. Pero, yan mga matatatag, doon nila nilalagay yung mga kaperahan natin. Siyempre, yan no, may umaakyat yan. Taas-baba naman po yung market natin. Ano po, yung iba naman sa government and corporate bonds nila nilalagay. Ngayon, yung mga kaperahan po natin na inilalagay nila dito sa mga ito, kumikita yan, nag-generate po yan ng kita. At yung kita po na yan, no, yan yung mga mutual fund companies na yan, ang gagawin po nila, yung kita, ibabalik din po nila sa atin. Mababa man, malaki man yung perang nilagay mo, equal po yan ang ginagawa nila. Ito po ang sikreto ng mga mayayaman dati pa. Bakit dati hindi natin to alam? Kasi dati po, ang mutual fund, malalaking pera po lang ang po pwede mong ilagay. Pero ngayon, 1,000 pesos po pwede na po tayo maging shareholder ni Jollibee or ni Shakey's o ng Ayala. Po pwede na po tayo. No? Papaano? Makikita po natin ulit mamaya kung papaano tayo dyan. Okay?
So, just hang on po. Ito po yung mga mutual fund companies na affiliated po dito sa ING. Sa Rambar Financials, no? Hawak po nila ang PhilEquity, PhilAm Asset Management Incorporated, Soldivo Funds, Atram Sun Life Asset Management, and FAMI. Ito po yung mga yan. So, ang Rambar Financials is one stop for financial services. They have unique open architecture platform, includes mutual funds and stock trading. Okay? Example lang po, papaano po yung ano na yan? Papaano po ang mutual fund? Paano nag-work? Short ano lang po, no, pahapyaw. Halimbawa, kahapon, ito po yung kahapon or the other day, ang net, 11:20, November 20, ito po ang net asset value per share, no, pag bibili ka ng, ano, ng shares mo. 0.71 cents lang po yan, wala pang piso. Ito po ang Soldivo, ha, example po ito. Soldivo Strategic Growth Fund. Ngayon, paano nagtatrabaho po yan? Ito kasi ang ginagawa ko, no, nagkaroon po ako ng pera 2,000, no, nung April, inilagay ko, bumili ako ng ano ko. Ito, ang price po noon is 0.6011. Nakabili po ako ng 3,327 shares nung time na yon. Sumunod, naglagay po ulit ako. Tag 50 euro lang po to kasi syempre marami po tayong mga responsibilidad dyan. 50 euro lang po ang nilagay ko noon. At during that time, 0.57 po ang per share. Ngayon, ang nabili po ng 50 euro ko is 4,795 shares. Another 50 euro, 0.59. Ang share po noon, yan, 0.59. Ito ang nabili ko pong share, 4,621. Another 50 euro po noong June, no? Tignan nyo po, every month po ako noon nagpulog. 0.65, tumaas po siya dito, no? So, ang nakuha lang po, nabili po ng 50 euro ko, 4,332 kasi tumaas po siya eh. Kung nanonotice po ninyo, taas baba yan. And then naghulog po ako nung September kasi June, July, August, hindi po ako nakapaghulog. Naghulog po ako ng 100 euro. Ito ang equivalent niya. 0.60 po nun. So comparing dito, bumaba po siya ng konti, ng cents. Ngayon, nakabili po ako ng 9,561. Pagdating din po dito nung October, naghulog ulit ako ng 4,000, 0.65 tumaas na naman po. Nakabili po ako ng 6,136. Ngayon, nung netong nung November 17, naghulog ulit ako ng 1,200. Yan ha, ito po makikita nyo po, pwede pong maghulog ng 1,000, mababa po. No? Kahit 500 po pwede po nating itap up dito. No? Ngayon, hindi pa po yan. For booking ang nakalagay, ibig sabihin, nag-a-accumulate pa po sila ng pera para maibili po nila. Ngayon, yung pera kung na-accumulate ko dito, 32,772. Ibig sabihin po dito, no, sasabihin ko, hindi po tayo nag-iipon dito ng pera. Rather, ang iniipon po natin dito ay shares. Okay po. Shares po ang binibili po natin dito. Ngayon, paano po tayo kikita dito? Halimbawa, ngayon, 0.71 cents ang per price. Pag ibinenta ko po yan, ita-times ko lang po dito, no, para makuha ko yung equivalent ng pera ko. Ngayon, kahit paano, kumita na po ako kasi tignan nyo yung mga shares po noon, no? Net asset value per share noon, yung presyo, 0.60, 0.57, wala pang umakyat sa 0.70. Pero ngayon, 0.70, tumaas ng konti. Pag binenta ko po, kumita na rin ako ng magkano. Pero konti pa lang. Kasi wala pa pong wala pang isang taon ito eh. What if? Kasi ang mutual fund, long term yan eh. What if hinayaan ko yan after 10 years at after 10 years, ang presyo na po dito is 10 pesos. Eh di ba? Malaki na po yung pera. Ganun po lalaki yung pera natin. Ganun po yung mga investment natin, long term dapat natin. At regular tayong naghuhulog. Kahit konti-konti lang po yan. No, ipagyayabang ko po sa inyo, ang nanay ko po, naghuhulog po siya 1,000 kada buwan. Kayo po kaya? No, ang nanay ko, 1,000 po talaga hinuhulog niya. Every time na pupunta po siya sa bangko at kukunin po niya ang kanyang pension, naglalagay po siya ng 1,000 pesos. Para kahit po at least may pagdating ng niya, meron po talaga. No? Meron po talaga siyang pera. Okay po? Kasi wala pong healthcare, wala pong insurance ang nanay ko. Meron lang po siya nito ngayon. Okay? So, yan. Alam niyo po ba na po pwede tayo maging millionaire if you invest 33 pesos per day or 1,000 per month for 30 years? Sabi na, ang tagal naman yan. Tayo nga nakapag-antay po tayo no? O kung gusto nyo, gawin yung kahit ilang taon, ay importante, regular po tayo. Ano po, magiging 3.5 million yung pera natin. Paano natin gagawin po yan? Ano po tayo? Tipid-tipid lang po tayo, no? Bawas-bawasan po natin yan, yung mga umiinom ng Coke, yung mahilig mag-brioche,
Yan, yung mga umiinom at naninigarilyo, bato-bato sa langit. May mga kakilala akong nakapasok dito. Umiinom at naninigarilyo. Mahilig ding magtaya ng loto, no? Okay, yung mga mahahaba po mga telephone bills natin, yung mga mahilig magpa-pedicure, manicure, yung mga kulot na nagpapaunat na kagaya ko, yung mga unat na nagpapakulot, no? Pag-iipunin po natin yan. Makaka-reach po tayo. Pag yung pera na yan, yung cook, tignan nyo po, 20 pesos per can. Pag 2 can per day, magkano po yan sa monthly? 1,200 at this amount, ha? At this price, I mean. So magkano po yan sa annual? 14,400. In 12, ito po siya, in 20 years, sa 12% mo inilagay. Magiging 1 million po yan. So ganyan lang po, magtipid-tipid lang po tayo. Hindi po tayo magbibrioche. Hindi po tayo magkakapi sa labas, 20 pesos per cup. Actually, mababa na pong computation tong mga to. O kung 3 cups a day, mahihilig magkape dyan, 1,800 pesos yan per month. Sa annual cost niya, 21,600. Sa 12% and 20 years, 1.8 million po yan. Sabihin natin in 10 years lang, o di meron kang 900,000. O sabihin mo lang 5 years, meron kang 450,000. Diba? So malaki po yung mga maliliit na mga bagay po na yan. Magtipid-tipid lang po tayo para meron po tayo sa future po natin. Okay? So dito po sa IMG, lahat po yan maa-avail natin pag may healthcare tayo. Meron tayong Kaiser. Sa life insurance, may Fidelity. Ito po, nandito po lahat sa atin. Sa investments natin, nandiyan ang mga mutual fund company. Sa real estate, kung gusto natin, meron din po yan. Huwag na po tayong pumunta maging ahente po tayo ng SMDC or Ayala Land. Maging member lang po tayo ni IMG. Ang laki po ng discount natin. Wala pa po tayong quota. General insurance, meron po yan. Allied services, meron po tayo ng mga yan. Ito po ay ang other services po natin yan. Gusto mong bumili ng sasakyan, meron po yan, no? Ano po itong mga to? I-discuss ko po as we go. Ayan. Sorry po ha. Itutuloy ko po dito sa ating mga benefits. Ano po yung magiging benefits po natin? Okay po. Pag tayo naman po ay member ni IMG. Bakit ba nandito yun ang picture ni CEO sa aking presentation? Yan. Paano naman po? Pag tayo ay, naka-screen share ba ako? Paano po pag naging member po tayo ni IMG, ano po ang gagawin po natin? Ano po? So, hold on po ha. Yan. So, hindi ko na po yung introduction niya dito. Yan. Pag naging member po tayo ni IMG, ito po yung mga top benefits po natin. Number 1 is financial education po ang number 1 po na ibitinuturo sa atin ni IMG. Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, tayo dito, no? Nagtuturo lang po talaga tayo dito sa IMG. Ngayon, ang dire-diretso kasi tayo kahit member na, kagaya po namin, member na po kami, pero diretso pa rin po yung pag-aaral namin po dito. Ano po? So, yan. At syempre, kasi every time na marami pa naman po tayong hindi natututunan dito, continuous talaga ang learning natin. Yan, yung libro po natin, nandito po lahat ang mga secrets ng mga kung paano natin i-build ang ating pang-financial. Sabi niya dito, financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. Para po sa lahat yan. Bata man, matanda man, nakatapos man ng trabaho or hindi, po pwede yan. Ito yung solid financial foundation na diniscuss ko po kanina. Paki-screenshot nyo po yun para dapat meron po kayo nito. Mag-set po tayo ng goal para makamit po natin ang ating solid financial house po na yan. No? Yung goal natin, what you do, ano yung meron ka na ngayon. Meron na po ba tayo ng ganitong investment? May 5 million na po ba tayong investment? O 0 pa rin po tayo? No, dapat meron po tayo. Meron ka na ba na 5 million dyan? So, ayan yung mga investments natin. Emergency fund, meron ka bang 100,000 na emergency fund? O 0 pa rin po? Dapat meron po tayong 100,000 na every now and then nadadagdagan po natin yan. Sa bangko lang po natin yan o kaya sa PDF ng Most 18 kasi pwede po nating i-withdraw yan. Kaya pwede nating nasabing emergency fund. Yung mga kautangan natin, may utang ka ba? Dapat ang i-reach natin na goal natin, wala po tayong utang. 0 utang. Ngayon, pag meron ka, unti-unti po yan. Anong gagawin mo? Sa IMG environment, dito lang po tayo, at gawin po nating kung naging member po tayo, tuturuan po tayo paano tayo kumita dito. May free coaching naman po tayo dyan. Life protection, kailangan meron tayo, dapat meron tayong
sabihin na natin, ang goal po natin 3 million. So meron ka na bang 200 million? Unti-unti dapat meron po tayo niyan. Wino-workout natin, no? So, yan po. Dapat meron. Ito mga pwede nating pakagkawanan ng mga yan. Ang healthcare natin, kailangan may 2 million po tayo. Halimbawa, ito po yung goal mo. So, meron ka na ba nito ngayong 80? So, yan. Dapat meron tayo niyan. At ito po yung mga goals natin, no? Para sa ating future. No, example lang po ito. Okay po? So, yan po ang ituro natin sa sarili po natin. Pangalawang benefit pag nag-member tayo ni ING, meron po tayong financial workbook. Sa e-book po lahat po ito. Ano po? Sabihin nyo lang, magkakaroon po tayo. I-share po namin sa inyo. Yan, nandito tinuturo po yan. Increase cash flow. Matuturuan tayo paano natin dagdagan ang kaperahan natin, debt management. Mga workshops po talaga yan. Okay? So, eto, building a strong financial foundation, proper protection para sa atin. Tinuturo din po yan sa atin. Meron din po tayong building wealth, asset accumulation para protektahan natin yung mga ipon po natin, yung mga assets po natin. Okay? So, meron din tayong retirement planning, tinuturo sa atin ito. May mga kanya-kanya po kasing discussion dyan. Wealth preservation and building a business. Dito tinuturo natin paano natin gawing business si ING. Ituturo din po natin yan dito. Okay? So, after po ng discussion ko dito, lapitan nyo po yung mga nag-share sa inyo, magtanong po kayo sa kanila kung interesado po kayo. Ano po? Pero syempre, maganda talagang bigyan natin ng action ang ating mga natututunan. Ano pa po ang makukuha natin bilang member ni ING? Kailangan meron tayong financial check-up. Hindi lang laging physical check-up, dapat may financial check-up. Baka butas na po yung mga bulsa po natin, baka may cancer na po yung mga yan. Or baka mas malaki ang ating mga lumalabas kaysa sa pumapasok na pera sa atin. Or kailangan, bawasan natin ang wants natin, no? Needs po tayo mag-focus. Kung gusto po natin itaas yan, yung AFP natin, Associate Financial Planner Certificate Program natin, discount po ito. Instead na 5,000, naging 1,500 lang. O pag nasa abroad ka, instead na 16,000, 2,500 lang. Mga discounts po natin ito. Okay? So yan, pag naging member po tayo ni ING, automatically, meron tayong 100,000 accidental insurance. Pag nawala tayo dito, member tayo, may mapapapunta sa pamilya nating 100,000. Pag may position na po tayo, SMD tayo, 200,000, and EMDs, yung mga SCEOs and up 300,000 po yan. Okay? So, eto naman po, ang tawag dito, si Fidelity, 500 pesos, meron na po tayong 50,000. Okay? Yan po yung binibigay sa atin ni Fidelity. Ang IMG Vision Care natin, meron tayong dalawang free na lens. Free din po ang ating pagpapacheck up. Babayaran lang po natin yung lens po niya. Okay? So, free po ang ating salamin. Okay? So, yung mga gifts po natin. Ano pa po ang meron po tayo? May gifts din po tayo. Free unlimited consultation for members sa mga Kaiser Medical Centers po. Kahit ilang beses po tayo magpa-consult, free po yan sa mga Kaiser Clinics. Meron din po tayong Kaiser Medical Center. Discounts po itong mga to. So, yung mga laboratories natin, may discount po tayong 20% dito for members and for their immediate family. Okay? Yan. Meron din po tayo automatically pag member po tayo ni IMG. All your members become automatic mutual fund investor kasi gusto nga tayong turuan dito ni IMG na maging investor na mag-ipon para sa future po natin. So, meron po tayong yung 1,000 pesos po natin inilalagay na po nila, binibili na nila sa ng shares para sa atin. Kaya sinasabi po natin automatic investor na po tayo. Kasi yung 1,000 natin, ibibili na nila ng shares sa mutual fund natin under Soldivo. Kasi murang-mura po ang Soldivo, wala pang 1 piso ang every share. Okay po? So ano po yung mga pwede natin i-access dito? Ang Kaiser Health products and services. Halimbawa, kanino po natin po pwedeng ma-avail lang ang mga Kaiser na to? Sa mga IMG members. Pag ikaw hindi ka IMG member at may gustong kumuha sa'yo, hindi mo po pwedeng i-offer yon sa mga Kaiser, sa mga IMG members lang po yan. So yan, yung long-term care, senior care, at short-term care. Okay? Number 17 na benefit. Pwede po nating, ayan yung life insurance exclusive to IMG members po. Meron po tayong most 18 insurance. May iba po din tayong discussion dito sa most 18. Itong income replacement assurance. Nagkasakit po tayo, hindi po tayo nakakapasok.
sumisweldo pa rin po tayo. Ito po yung sa IRA at saka yung sa Everest natin. Ano po? Number 18, exclusive to IMG members, free investment seminars, mutual funds at zero entry fee. Dito po sa mga sa Solvivo, Atram, PhilEquity, PhilAm Asset, FAMI, and Sun Life. Dito po, paano po? Kasi iba po yung nasa portal natin, iba po pag maging direct po tayo sa mga kumpanya na ito. Instead na meron po tayong entry fee. Kasi bakit po sinabing zero po dito? A benefit po kasi natin yung bilang member ng IMG eh. Pag pumunta ka sa BDO, sa mga bangko, sa Metrobank, mag-open ka ng mutual fund mo doon. Meron po tayong tinatawag na entry fee. Magbabayad po tayo dyan hanggang 3.5% na ini-invest natin. No? Mababawasan yan. Pero pag member po tayo ni IMG, wala pong bawas yon. Lahat po ng pera natin, pag 10,000 ang ihuhulog mo, lahat ng 10,000 na yan, ibibili po natin. Pero pag sa iba po, may entry fee, syempre mababawasan po yung perang i-invest natin. Okay? So, zero load tayo. Ano po yung pwede natin ma-access? Ito po, kung gusto mo namang direct trading, ikaw mismo ang maglalaro ng pera mo, wala po tayong fund manager, o pwede din po yan. May coaching din po tayo dyan. Number 20, gusto nyo nating magpabata, maging mas healthy tayo, yung ozone po na ito, no? Yan. Access to ozone therapy at members price. Okay? Yan. Number 21, yung Palawan, partnership natin sa Palawan. Okay, may discount po tayo pag nagpadala po tayo dyan. Ano pa po yung mga ibang discounts? Yan, yung non-life insurance, okay, members discount sa mga real estate, malaki po ang natitipid natin dito. No? Meron din po, halimbawa na offer natin yan, po pwede din po tayong kumita dyan. Instead na sa mga agents mapapunta. Sa atin po yan mapapapunta. Yan. Meron din po tayong Heaven of Infinity. Ito, hindi naman po para sa inyo itong Memorial Garden na to. Hindi po para sa atin. Investment lang po ito. No? Po pwede po nating gawin yan. Alam niyo po, ang bilis pong lumaki ng ng price nito. Kasi lalo na ang dami pong mga namamatay, yung mga nangyaring sunod-sunod, ang bilis po, ang bigla pong laki ng presyo. Halimbawa, pag nabili last year, may bumili sa atin, pag 78, halimbawa, ang bili niya, after ilang buwan lang, ang laki po ng taas. Naging 100 plus na po. No? So, investment po natin yan. Hindi para sa atin kung ayaw nyo gamitin. Ito din yung mga discounts sa mga pagtuturo po sa atin kung gusto nyo mga added knowledge, learnings na dito sa paggawa sa online networking. Pwede po tayong turuan yan. Pwede din po pag gusto nyo gumawa ng sulat. Lahat po yan, mga marurunong po yan. Talagang kilala po sa mga bagay na ito. Okay, may discount po tayo dyan. Pero pag kinuha nyo sila individually, outside ng IMG, mahal po ang bayad sa kanila. Ang professional fee nila ay mahal po. Pero pag member po tayo dito, discounted po yan. Okay, ano pa po yung mga benefit na makukuha natin yan si Everest? Yung AFP natin, nawala na sila. Nawala ako doon. So, dito po, yun yung sa Everest natin, yung APS natin, sa mga asset preservation po natin. Ano po, yung, para hindi po tayo mag-away-away, no? Pagdating sa mga mana-mana, meron po na tayo nito. Halimbawa, ito, napakaganda po ngayon ng ating auto program. Kasi hindi na po tayo dati, pupunta pa tayo sa mga, kung saan pa pong kumpanya na mga sasakyan tayo pupunta. Pero ngayon, dito, hindi na po. Okay? So, i-click na lang natin sa portal natin kung gusto natin, kung ano yung gusto natin, makikita na natin yung presyo. At meron po tayong discount dyan. Tutulungan tayo ni IMG kung gusto nating bumili. Okay, eto din po, papaano, yung mga rewards po natin. Ano po yung mga rewards na bang kukuha po natin dito? Pag sinabi po nilang, ayan, be in the financial industry, pwede po nating own a business, become a financial educator, own your time. Online system, kagaya ng ginagawa po natin. Help families achieve the income you want and become debt-free. So, kung gusto mong yumaman dito sa IMG, gusto mong gawing business, no? Yung mga pinanood po natin kanina na mga stories, life-changing stories ng ating mga leaders ngayon, no? Naging mga milyonaryo sila. Ang lalaki po ng ang lalaki po ng mga kinikita po nila. Bakit? Kasi nagsipag po sila. Papaano? Pag ginawa po nating business, si IMG, eto income projections lang po yan ha. Pag associate ka, kasi binibigyan ka ng 20% ni IMG. Pag pag marketing director ka naman, meron kang 37%. At pag senior marketing director, meron kang 47%. Magsipag lang po tayo. Papaano po? Tanungin po natin mamaya ang ating mga nag-invite sa atin para ma-explain sa atin papaano. Kasi, di ba, nakakapagod na rin po eh. Dito kasi, gagawin mo lang yung mission,
i-share mo lang ito, tutulungan mo lang ang kapwa nating Pilipino, pwede pala tayong kumita. Hindi po natin sila pagkakakitaan, wag po kayong mag-alala. Hindi po tayo mga ahente dito. Ang IMG ay brokerage po ito. Brokers po tayo, hindi po tayo kagaya ng mga iba. Ano po? Okay? So, ano yung mga rewards na makukuha natin? Pag tayo po ay masipag, pwede po tayo mag-travel around the world. Okay po? So yan, we can travel around the world, vacation, cruises, conventions. Naririnig niyo pa po ba ako? Dinig pa po ba? Yes, madam. Loud and clear. Okay po. World class recognition. Yan, may ring tayo. Pag masipag po tayo, may ring. May pins din po tayo. May watch, no? May sasakyan. Nung June convention natin ng IMG, may 4 po silang ipinabigay na SUV po na sasakyan sa mga masisipag talaga natin. Kasi may qualifications po ang mga, pati itong mga ito po lahat, may qualifications po tayo pag tayo po ay masipag. Okay po? So, free HMO coverage for MDs and SMDs and executive. May qualification din po yan. Kaya, kailangan magsipag tayo para ma-qualify po natin ang mga ito. Ngayon, mula po noong Sunday, last Sunday, after po ng convention, during the convention, in-announce po na dagdagan po ang benefits natin dito sa IMG pag member. Dati, 28 lang nung nag-member po ako last year, 28 benefits. And then, naging 35. Ngayon po, 48 benefits. Ayan, number 36, yung power. Napakaganda na po ng ating portal ngayon kasi pag naging member po tayo ni IMG ngayon, napakaganda po ng portal natin. Meron din po tayong IMG Dominate Tool. Yan yung mga easy to use online, funnel, virtual events funnel, pwede po natin gawin lahat yan. Tuturo po natin yan. So, i-approach lang po natin yung mga nag-share sa atin. Yan, yung newsletter and emails, ang bilis po nating nagagawa ngayon yan. Lalo na yung click a call. And then, ano po, yung ito naman mga international members, exclusive benefit pag nasa abroad tayo. Kagaya po natin, na-enjoy po natin yan. Yung mga pinapasweldo sa atin ni IMG, ano po, dito po na ilalagay sa ating Visa card. Ako po i-share ko sa inyo yung annual na pinambayad ko ng Kaiser ko just last week, Monday pala. Alam niyo po, kinuha ko lang po dito sa aking sa aking commission dito sa Visa card ko. Imagine niyo po yun, annual na payment ko kay 158,882. Kinuha ko po dito sa Visa card ko, pinambayad ko po dun sa aking Kaiser. Kahapon, nagdagdag po kami ng mutual fund po namin. Kinuha ko din po dito. So, kung tayo po ay masipag sa pag-share, pagtulong sa mga kapwa po natin, meron namang remuneration na binibigay. May binibigay naman pong pinapasweldo naman po tayo ni IMG. May exclusive events din po tayo. Para lang po yan sa para lang po na-experience ko po itong International Heroes Night nung last year, nung umuwi po kami. Exclusive lang po ito sa mga nasa abroad, no? May pag-aaral po tayo na tayo lang po talagang mga international coded ang nando doon, no? Free po yung dealer natin, nag-talk po doon si Sir Joanne, yung mga big three po natin. Yan, exclusive runs and contest. Meron po silang mga exclusive para po sa atin na hindi po kasama yung mga nasa Pilipinas kasi mas mahal po yung ating mga bayad po sa membership fee natin. International, ano pa po yung mga ito po yung napakaganda po ngayon. 43, 44, 45, 46, 47, 48, yung accidental death benefit po natin, no? Dito sa abroad, pag namatay po tayo dito, na binawian po tayo ng buhay dito, meron tayong 500,000. Dagdag po yung mga yan. Ito po yung mapapapunta sa pamilya natin. Burial benefit, meron po tayong 100,000, no? Dagdag pa po doon sa ating fidelity, no, na 50,000. Accidental medical reimbursement benefit, meron po tayong 100,000. Acts of terrorism, pero wag naman po 600,000. Unprovoked murder and assault, hindi po natin kasalanan yun, napaano lang po tayo doon, meron po tayong 600,000. Accidental disablement benefit, meron din po tayo. Yung act of terrorism, unprovoked murder and assault, and accidental disablement benefit cannot be combined with accidental death. Hindi po yan po pwede, separate po sila. Okay, so yung number 48 po, kanya-kanya po yan sa yung loss of 2 limbs, lahat po yan, loss of 2 feet. Screenshot nyo na lang, hindi ko na po iisa-isahin. May corresponding benefit po tayong makukuha dyan. At eto, ang pinakamaganda po,
makikita po natin, ma-appreciate po talaga natin, napakabait po ni na Sir Joe na binigay po nila ito. Ang dami po kasi nagkakaproblema dito po. Yung repatriation service, yung bangkay po natin, paano mapapadala sa Pilipinas, no? Yung mga nasa abroad. Ang hirap po naman, ang mahal po ng ginagastos natin. Pero dito po sa IMG, ibinibigay po nilang free yan. No, napakaganda po talaga ng ng feature po na ito. If death occurs outside the Philippines, we will assist in the repatriation in coordination with Everest Memorial Services. The family may use the cash benefits to settle the repatriation expenses. Okay po. So, kung meron po tayong ang tawag dito, meron po tayong fidelity po, pwede po nating magamit. No, yung pera, yung makakatulong, malaki po talagang tulong sa atin dito. Okay? So, ano pa po ang natin? Yung 185 sa atin dito, Europe code, 185 euros na pambayad po natin, sulit na sulit po sa mga benefits na meron po tayo ni IMG. Sa Pilipinas, magkano lang po? 5,500. Mura po yun compared po sa mga benefits po na makukuha po natin dito sa IMG. Ano po? Okay? So, yun lang po. Ako po si Mine. Ang inyo pong lingkod dito po sa IMG. Salamat po sa pakikinig. Sorry po, shout out ko lang po yung mga nakapasok po dito na mga invites ko. Nakita ko po kanina, yung kaibigan ko po nung high school, kaklase ko, si Belinda. Nandito din po si Ate Hinda, nakita ko po kanina. Co-teacher ko po siya sa atin sa Pilipinas. Yung invite ko po din, nakapatid po ng isang kasama po natin, si Malu Hernandez. And sino po yung nandito pa ng mga pumasok sa ating Minda yan, yung co-teacher ko nandito, kaibigan ko po siya. And yan, shout out po, salamat po sa pakikinig sa inyo. Sana yung mga natutunan po natin, gawa na po natin ng paraan o action na po natin at i-share po natin sa ating mga kapwa Pilipino. Ano po? So, yun lang po and salamat po sa pakikinig. Back to you, CEO.